Umatras na ang PLDT sa 2024 PVL Invitational Conference na nakatakdang magsimula ngayong linggo. Pero hindi dahil sa kontrobersyal na pagkatalo ng koponan sa semis. May isang partikular na dahilan kung bakit nagpasya ang high-speed hitters na umatras mula sa Invitational. At isa na dyan ay ang injuries ng mga manlalaro. Naisa rin sa mga dahilan na nahirapan silang iraos ang reinforced conference na di nila inasahan na nagtapos na may kaakibat pang kontrobersiya. Ang plano ng PLDT na hindi dumalo sa invitationals ay hindi dulot ng kanilang pagkatalo sa semis sa Chargers. At ang isa sa mga pangunahing na injured ng koponan sa conference na ito ay ang Phil Canadian ace na si Savid Davison at ang hindi pa nag-debut na spiker na si Kiana D. Bagamat nakapasok ang high-speed hitter sa Invitational dahil sa pagiging semi-finalist sa kasulukuyang Import Leading Conference kasama ang Akari, ang finalist na Creamline at ang kapwa bronze medal contender na Signal. At nang matalo sila ng Chargers sa semis, nagsumiti agad ang PLDT ng opisyal na protesta sa kontrobersyal na net touch challenge sa set 5. Kinumpirma naman ito ng PVL Commissioner na si Sherwin Malonzo ang pag-atras ng PLDT. At hindi lang yan, dahil natanggap niya ang opisyal rin na kahilingan ng PLDT na umatras sa Invitational noong Huwebes, ang unang araw sana ng semis na naantala dahil sa isang brownout. Sinabi rin ng Liga na ang pagkatalo ng PLDT sa semis at ang ongoing na protesta ay walang kinalaman sa desisyon ng koponan na nakatuon lamang sa layunin na magpahinga at magpagaling sa ilalim ng maraming injured na mga player. At dahil hindi na makakapaglaro ang PLDT sa Invitational, kaya napagdesisyonan naman ng PVL na ang pang-8 sa rankings na Farm Fresh Foxes ang mag-fill in para sa Invitational Conference. Bagamat naging matarikman ang paglalakbay ng Farm Fresh sa preliminaries na may 3 panalo at 5 talong record, pinahirapan pa rin nila ang kanilang mga kalaban na halos umaabot sa 5th set. Samantala, kapapasok lang na balita September 1, 2024, isang malungkot naman ang ibinalita ng PLDT sa naging desisyon ng PVL dahil binasura nito ang kanilang naging protesta tungkol sa desisyon ng kanilang referee na not to call a net touch sa isang mahalagang bahagi ng kanilang laban kontra sa Akari sa semifinals. Pero para sa PLDT, hindi pa nila alam kung ano ang itinuturo sa kanila sa nakakapanlumong karanasang ito. Ngunit isang bagay na ipinagmamalaki ng PLDT bilang isang koponan ay kung paano sila lumalaban para sa integridad hindi lamang ng kanilang koponan kundi ng kabuuan ng Philippine Volleyball. Pero ang laban sa finals ay tuloy na tuloy pa rin na pangungunahan ng magkapatid na koponan na PLDT High-Speed Hitters kontra sa Signal HD Spikers sa alas 4 ng hapon, habang ang first appearance ng Akari Power Chargers sa finals ay lalabanan ang veteranong koponan ng Creamline Cool Smashers sa alas 6 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. At yan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.